Our topic for today is all about multiplying fractions. Our first given is we have 1/3 times 27. Ang pagmumultiply ng fractions ay madali lang kasi direct multiplication tayo. Yung dalawang numerator, ipagmumultiply natin lang sila sa isa't isa. Just like this one, we have 1/3 times 27. 1 times 2, we have, the answer is 2. Then we have 3 times 7, we have 21. So yung 2 and 21, lowest term na nasa simplest form na siya. So ito na yung final answer natin kasi walang number na pwedeng i-divide sa kanila parehas. Our next given is 3/4 times 2/5. Direct multiplication tayo. 3 times 2 is 6. Then 4 times 5 is 20. So ito namang 620, may lowest term pa to. Pag sinabi nating lowest term nga, mag-iisip ka ng number na pwede mong i-divide sa kanila parehas. Mas maganda yung pinakamalaking number na agad ang pipiliin mo. In this case, kung i-divide ko to sa numerator din na 6 divided by 6, the answer is 1. Kaso nga lang, yung 20, hindi natin pwedeng i-divide sa 6 kasi mayroong remainder. So, babaan natin, 5. Yung 6, hindi siya pwedeng i-divide sa 5 kasi may tira. Yung 20, pwede. Kaso nga lang, dapat pareha sila. So, babaan ulit natin. Yung 4, sa 20 lang din, pwede. Sa 6, hindi siya pwede. Yung 3, pwede siya sa 6, pero hindi siya pwede sa 20. So, the answer is 2. Pwede natin sila parehas i-divide sa 2. 6 divided by 2 is 3. So, ito na yung ating magiging numerator. Then, 20 divided by 2 is 10. Ito na yung ating magiging denominator. So, yung 3 at 10, nasa lowest term na siya. Ang sunod nating given ay 5, 6 times 3, 10. Again, 5 times 3 is 15. Then, 6 times 10 is 60. So, yung 15 at 60, meron pa rin tong lowest term. Ano yung number na pwedeng i-divide sa kanila? Sabi ko nga kanina, mas maganda yung malaki na agad. Tingnan muna natin yung 15. Kasi ito yung numerator natin. So, pwede siyang i-divide syempre sa sarili niya. Yung 60 kaya pwede nating i-divide sa 15? Yes, mayroong tayong mahahating 15 sa 60 nang walang matitirang remainder o walang matitirang putal. Again, we have 15. Try natin. Divided by 15, the answer is 1. So, yung 1, siya na yung ating magiging numerator. Yung sunod naman, 60. 60 divided by 15, 4. Meron kasing 4 na 15 sa 60. So, yung 4 na ang ating magiging denominator. So, our answer is 1/4. Siya na yung lowest term. Ang sunod nating given is 7, 8 times 2, 7. So, we have 7 times 2 is 14. Then, 8 times 7 is 56. So, again, yung 14, 56, meron pa rin tong lowest term. Try natin sa highest number, which is 14. 14 divided by 14 is 1. Then, 56, pwede po siyang i-divide sa 14. We have, so yung 1 na yung ating numerator. 56 divided by 14 is 4. Ibig sabihin, mayroong 4 na 14 sa 56. So, yung 4, siya na yung ating magiging new denominator. So, yung 1456, hindi pa siya yung final answer. Ito yung pinaka-final answer natin kasi laging ang hinihinging final answer ay naka-lowest term. Next given is 9/4 times 1/3. So, again, 9 times 1 is 9. 4 times 3 is 12. So, yung 9 at 12, meron pa silang number na pwedeng i-divide sa kanila. Yung 9 pwedeng i-divide sa sarili niya. Pero, yung 12 hindi pwedeng i-divide sa 9 kasi mayroong remainder. So, think of a number na pwedeng i-divide pareha sa kanila. Yung 2, hindi pwede. Kasi, yung 9 hindi pwede sa 2. Yung 12 lang. Kailangan pareha sa kanila. So, ang pwede sa kanila mga bata is 3. 9 divided by 3 is 3. Then 12 divide, yung 3, ito na yung ating magiging numerator. Then 12
divided by 3 is 4. Ito na yung ating magiging denominator. So, the answer is 3/4. Okay, the last given is 3/5 times 5/9. So, 3 times 5 is 15. Then, 5 times 9 is 45. So, yung 15 at 45, may lowest term pa rin tong fraction na to. Kasi, yung 15 pwede sa sarili niya. Yung 45 pwede rin sa 15. 15 divided by 15 is 1. Yung 1, this will be our numerator. Then, 45 divided by 15 is 3. This will be our denominator. So, the final answer is 1/3.